Kuya Jesus, ikaw ang aming buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong mga panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayon masasabi, bumaba ako mula sa langit?" Kaya sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumakain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumakain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Mga bata, tayo ngayon ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. At sa araw na ito ay nagpapakilala si Kuya Jesus sa atin bilang isang tinapay na bumaba mula sa langit. Sa ating ebanghelyo, sinabi ni Kuya Jesus sa mga tao, "Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman." Ang mga sinabi na ito ni Kuya Jesus ay nangangahulugang siya ang tinapay ng buhay o pagkaing nagbibigay buhay. Siya ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya at sumampalataya at tanggapin siya bilang ating pagkain upang tayo ay di magutom at sa halip ay mabuhay magpakailanman. Alam natin mga bata na mahalaga ang pagkain tulad ng tinapay, lalo na noon sa panahon ni Kuya Jesus, sapagkat ito ang pangunahing pagkain nila. Kung maaalala ninyo sa ating kwento, noong nakaraang linggo, ito rin ang ibinigay ng Diyos sa bayang Israel sa pamamagitan ni Moises. Noong panahon na sila ay nagugutom dahil sa kanilang mahabang paglalakbay mula sa paglaya nila sa pagkaalipin sa Ehipto. Hindi ba kayo rin naman ay kumakain rin ng tinapay? Marami rin sa atin ngayon ang mahilig kumain ng tinapay sapagkat ang tinapay isang pagkain na nakakabusog sa atin. Kaya naman mga bata, mahalagang matutunan natin na ang kahalagahan ng tinapay bilang pagkain ay ginamit ni Kuya Jesus upang siya na ating Panginoon at ating sinasampalatayanan ay matanggap natin bilang isang pagkain o tinapay na tunay na nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin. Siya ang tunay na pagkain sapagkat tanging siya lamang ang nagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan. Ngunit kailangan din natin na maunawaan na ang tinapay na binibigay ni Kuya Jesus ay hindi para sa pisikal nating pangangailangan, kundi pagkain para sa ating mga kaluluwa at kaligtasan. Kaya naman inaanyayahan ng bawat isa sa atin na tanggapin natin si Kuya Jesus at kainin bilang pagkain ng ating buhay. Paano naman natin matatanggap si Kuya Jesus bilang isang pagkain? Si Kuya Jesus bilang tinapay ng buhay ay pinagkaloob sa atin sa banal na komunyon sa tuwing tayo ay nagsisimba o dumadalo sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia o Misa. Kaya naman mahigpit na nag-aanyaya sa atin si Kuya Jesus na tanggapin siya sa sakramento ng Eucharistia. Tunay na sinasabi ko sa inyo, kung di kayo kakain ng laman ng anak ng tao at di iinom ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay sa inyo. Mga bata,
Si Kuya Jesus ang tinapay ng ating buhay. Halina at sikapin natin na tanggapin siya bilang pagkain natin. Upang magawa natin ito, tayo ay hinahamon na, una, sumampalataya kay Kuya Jesus. Maniwala tayo at sumunod sa kanyang mga utos at ipagkatiwala natin sa kanya ang lahat sa ating buhay. Ikalawa, magsimba tuwing araw ng linggo. Sa pamamagitan ng ating pagdalo sa banal na Eucharistia, nakakasama pa natin ang Panginoong Hesus. Siya ay tunay na naroon sa anyo ng alak at tinapay. Ito ang kanyang katawan at dugo na inialay para sa atin. At ikatlo, magkomunyon. Sa komunyon, tinatanggap natin ang katawan ni Kuya Jesus sa anyo ng ostya. Tanggapin natin siya ng may paggalang at pagmamahal sa ating puso.